sa aking pagkilala sa aking organizer dito sa inyong bar, ang ating kagalang-galang na Atty. Silverio Biong Kari-Kari, sa iyang mga kasama dito sa pamamahala sa ating Pinipilaban, Monsity Muntinlupa. Sa ating Secretariat team sa Pinipilaban, kanina si Mang Dubi, sa ating kagalang-galang at magaling na MC na nakiharap sa atin ngayon. Sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magaling na mga riders na mula pa ng Laguna, nakita ko kanina. Sa mga opisyal ng Pinipilaban, sa inyong lahat, magandang araw po sa ating lahat. Ako po'y hindi ko expected talaga na ako'y magsasalita. Kasi bisita lang kami, galing ng Mindanao. Ako po isang kandidato bilang mayor, candidate ng Pinipilaban sa bayan ng Placer, Surigao del Norte. Tatlo po kami. Pero nung wala pa ang 2025, noong 2024 pa, wala pang eleksyon, tinawagan ako. Ang tawag sa akin, yung Mindanao na pinahanap nila ni Romualdez na magiging mayor sa kanilang grupo. At isa ako sa napili na tinawagan na dato ang tawag kasi sa akin, dato ting paliwanag sa tribo. Ako po isang gigaunong tribe ng Misamis Oriental at kasama ko ang aking may bahay, Bayon Lalo de Titalo, na nagsikap na magiging maayos ang ating bansa sa pamamagitan sa aming pagbuo ng makatribong pamamahalaan. Unang-una, gusto ko lang ikwento sa inyo muna, no, bago ako magsasalita ng kunting mga bagay na mahalaga sa atin. Unang-una noong October 2024, tinawagan ako sa middleman nila ni Romualdez sa Mindanao. Sabi niya sa akin, Dato, chairman, kasi chairman ako sa buong Pilipinas sa makatribong pamamahalaan. Chairman, ikaw yung napili sa grupo na magiging mayor ng Placer sa grupo ni Romualdez. Pero mayroong usapan doon. Kailangan mo sundin ang usapan at sigurado ka ng manalo sa May 25 eleksyon. Anong usapan? Sabi ko. Ito po ang usapan. Magbigay ka ng 15 million at kausapin ka sa abogado ni Romualdez, abogado ni Garcia sa Kumilig. Kasi yan ang ginagamit ngayon ni Romualdez na magbili ng mga mayor at doon babayad sa Kumilig. Kay Garcia po kayo magbayad. Madaling salita, nag-usap kami, nagpunta kami dito sa Manila, nakausap ko yung bagman ni Garcia na abogado rin. Pamangkin ni Atty. Garcia. Usapan, first release 5 million. Saka na yung 10 million kapag manalo ka. After 3 days lang nagsabi ko sa kasamahan namin, tingnan natin anong pakulo ito. Tingnan natin anong laro ito. Lalo ng Pinipilaban ako. After 3 days, tinawagan ako ulit. Ay huwag na. Mayroon na palang nailagay si Romualdez na mayor niya doon sa Placer, ang incumbent mayor na dati kalyado ni Tatay Digong sa Pinipilaban. Na bumaliktad kay Romualdez dahil sa pundong pera. Ngayon, okay na, wala ng problema. Kahit hindi ako magiging tauhan ni Romualdez na dito talaga ako pwede magiging tauhan niya. Ngayon, mayroon tayong ginawa dito mga pagputiting o pagpili sa mga kandidato. Isa po ako sa pinatas Tatay Digong bilang mayor candidate ng Placer. Alam ko walang pera. Alam ko walang pundo ang Pinipilaban. Pero ang aking pagsisikap doon sa Placer na magiging mayor ay mahinto na yung illegal na drugs na bumalik ngayon. Ang droga sa aming bayan, maniwala kay hindi sa panahon ni Tatay Digong. Kahit yung minahambayan ko, kasi may minahambayan ako, may nikoperation ako ng kwento. Walang droga doon. Pero ngayon, droga, baril, at marami pang pinapatay.
Yun ang dahilan ako nagsikap na magiging mayor sa ating partido sa Placer. Kahit walang pera. May isa pa akong kasama na mayor rin na pinipilaban. Kinuha nila doon para magiging walang hadlang ang partido sa grupo ni Romualdez. Mayroon silang daw ang mayor na pinatakbo. Ang isang kasama nito sa partido pinipilaban na tapat sa partido, pero dahil sa 10 million na binigay ni Romualdez sa kanyang congressman at gobernador, lumipat siya doon. Sabi niya sa akin, nang nag-conference kami mga mayor, 3 mayor, sabi niya sa akin, Nong, respeto ka na mo, kilala ka namin dito. Ikaw yung nagbigay ng kapayapaan sa bayan ng Placer, nang binapatay lang ang mga tao dito sa kumpanya kung pumasok sa kanilang minahang bayan, minahang area. So pinahinto ko yon hanggang kilala ka namin kung sino ka dito. Pero nung pakiusap, withdraw ka sa kandidatura mo. Sabi ko sa kanya, manalo matalo, lalaban ako. Kahit wala akong pera. Kung gusto mo akong hamunin na magiging mag-withdraw sa aking kandidatura bilang mayor, ito ang kondisyon ko sa inyo. Magawa ka ng manifesto na itong druga dito, ihinto ko within 6 months pagka-mayor mo. At itong baril dito, itong patayan dito, mahinto ko within 1 year sa panunungkulan mo. Baka mag-withdraw ako kung magawa ka ng manifesto doon. Hindi naman siya nagawa ng manifesto. Madaling salita, tuloy ang laban. Ngayon dito na tayo sa ating mahal na Pangulo. Alam ninyo noong nagawa tayo ng mga rally dito, sabi pa ng mga kasama kong opisyal sa tribo, Chairman, antay lang kami sa desisyon mo. Hindi ko ipinamalaki, pero totoo po ito. Mayroon akong 2 milyon na membro ng makatribong pamamahala po, Pilipinas po kami. Pero sabi ko sa kanila, huwag mo na tayo sasali, kahit speaker ako dito sa Liwasan Bonifacio, speaker ako sa Davao, tungkol sa pagbaba ni BBM, sa kanyang kalukuhang ginawa at sa kanyang hindi responsable na leader, na nawagan ako sa kanya na kailangan bababa ka na. Sabi ko sa mga tauhan ko, huwag tayong pakita ng gilas ngayon. Antay tayo sa buong pwersa at opinyon ng ating partido pinipilaban. Pag mayroon silang go signal, saka na tayo manawagan sa buong Pilipinas, mag-aklas baba tayo lahat. So, dahil dyan, sabi pa nila, sana Chairman, hindi masira itong ating pangarap na ang ating magkatibong pamalaan ay maipalit sa NCIP. Alam niyo yung National Commission on People po. Yun ang aming pinaglaban ngayon, na mahinto po yun dahil yun ang ginagamit ngayon sa Administrasyon Marcos. Na ang lahat makatutubo, ginagamit niya at kinukontrol hanggang walang kibo ang makatutubo na sunod-sunuro na lang sa kanilang mga kandidato, mga leader sa mga lugar. Buong Pilipinas po yun. Ngayon, nang nangyari ang ating mahal na Pangulo, sabi ko sa kanila, basta ang ating puso, solido lang tayo, didiis tayo. Hindi tayo didiis na, sabi nila yung didiis na mamatay tao. Ang didiis kasi sa Davao, ang dalawa po yun. Mayroong Davao Death Squad, mayroong Duterte diehard supporters. So doon tayo sa pangalawa. Didiis tayo na hindi mamamatay tao. Ngayon, nang nag-meeting kami ni VP Sara, sabi ko sa kanya, mahal na Vice Presidente, pagsikapan mo na itong makatibong pamalaan ay mabuo ito at mabigyan ito ng legacy para mayroon tayong pambato na katuwang mo na ang NPA, mawala na yan ang NPA. Bakit? Sino mag-ginagamit ng NPA? Kaming katutubo. Nasa mundok ang NPA. Sa mundok ng mga terorista. Sabi ko sa kasama na Vice Presidente, itong aming binubuo ngayon na makatibong pamahalaan, ito ang katuwang sa ating pamahalaan mula pa kay Presidente Duterte hanggang kay VP Sara. Sabi ko sa kanila, ito ang katuwang sa ating pamahalaan na ang Pilipino ay makamit ng tunay na kapayapaan at mabilis na kaunlaran. Alam ninyo, hindi naman ako ambisyoso talaga. Mayroon lang akong prinsipyo, lalo na itong pagsuko sa illegal na droga, korupsyon, at yung insurgency. Yung 3 bagay ang mahalaga sa akin. Itong 3 bagay, kung hindi ito mahinto, kahit sino pamamahala, wala tayo. Dahil ang korupsyon,
Alam na natin ngayon, insurgency, nasa Senado, Kongreso na, nakapasok ng insurgency, mga NPA, mga leader ng mga komunista, nakapasok ng Senado, Kongreso, lumakas na sila, pinakinggan na sila, may pundo na sila. Habang noong panahon, hingi lang yan ng isang kilong bigas. Hingi lang ng isang kilong bigas sa bawat barangay o bawat pamilya. Pero ngayon, hindi sila magiging bigas. Sila na mag-supply sa kanilang mga membro. So, nung natapos ang ating mahal na Pangulo sa kanyang administrasyon, nang nagbayad si Senator Bato ng presidential, sabi ko, wow, maganda to. Kasi ito, pagmasin ng mga presidente ito ang papatuloy sa advokasya ng mahal na Pangulo. Pero biglang nag-withdraw. Tinawag ng tawag ko doon sa Davao. Punta kami sa Davao, tapos ko sa opisina ni Bibi Sara, ni Inday Sara, mayor pa siya noon. Sabi ko, ma'am, ano nang desisyon ni Inday Sara? Kasi kami sa aming grupo, nagawa na kami ng buong Pilipinas sa tarpaulin na Run Sara Run. Napagawa kami ng tarpaulin, mahigit 20,000 ka tarpaulin, Run Sara Run. Pero pagdating ng dulo, nagiging Vice President ni Bongbong Marcos. Alam ninyo ang nangyari noon? Nang nagsabi ang Davao City Office na si Bibi Sara ay hindi tumakbo ng mayor, naglakas loob ako. Tumakbo dito sa Maynila, nagbayad pa ako ng kandidatura bilang presidente sa Pilipinas para ako magpapatuloy sa advokasya ng mahal na Pangulo. Naglakas loob ako. Ang ating abogado dito, si Atty. Campanto, anak ng ating abogado dito sa Pilipilaban. Ngayon, nasa ilibin na ako, ang pangalan mo ay nasa ilibin na. Sabi ko, makasali lang ako sa magiging kandidato, makarali lang ako. Ang aking naantay, kung makapasok ako doon, debate lang. Sa debate lang ako, kahit hindi ko magrali. Maghabalay, magkakano sa mga bayan magrali. Debate lang ako dahil ang taong bayan, focus doon sa debate. Debate lang ako, mayroon akong 45 agenda na pinaghanda doon sa ating committee debate kung sakaling nakapasok ako noon. Hanggang nag-relate ako, sabi ng ating abogado, Atty. Campanto, Sir, may hiniling ang komisyoner ng kumilik ng kahawak sa Siku-Siku. Ano kung hiling? Magbigay karaw ng 500,000. Putang ina, sabi ko na Atty. Putang ina. Yun ang advokasya ko na hintuin yung korupsyon. Ang advokasya ni Pamba ng Pangulo, dapat may patuloy yung walang korupsyon na pamamahalaan. Tapos magbigay ako ng 500,000 sa kumilik. Turuan ko sila mangura. Paano ko sila papahinto sa kanilang korupsyon? So hanggang sabi ni Atty. Magrali ka, hindi ka natanggal. Ikaw Atty. Huwag kong pananiwalain. Hindi man ako lisensyadong abogado. Pero parihan ko tayo ng paralan. Alam natin kung anong batas, alam natin kung anong pagkakalangkaduhan, at alam natin paano gumalaw ng legal. So, sa madaling silita, hinito ko yun. Ngayon, dahil sa pangyayari sa ating bansa ngayon, ang isang makasal na natin sa totoo lang, ito lang ating mahal na Vice Presidente. Sana po sa Luzon, kami Manilo, pwede sa Mindanao. Magsabi ko sa inyo sa Mindanao, 17% po kami. Hindi naman kami 100%. Dahil may mga Muslim brothers kami nasa kabila. May mga tribo rin kami nasa kabila. Pero 70% po, ipangako namin sa Mindanao, sulido kami kay VP Inday Sara Duterte. So umasa po kami na kung wala mang mangyaring pag-aklas ngayon, kung matuloy man ang ating 2028 eleksyon para magiging presidente ito, sana po magkakaisa na tayo dito. Huwag natin magtingin nga baka sumunod niya, baka pagpupo bago, pagpabango pa lang yan. Alam na natin Duterte legacy. Alam na natin kung ano mga Duterte. Alam na natin ang ilang ugali. Madali silang malapitan at malambing sa atin. Kita naman ninyo. Yan ang kailangan nating leader. Malapitan, na hindi pwedeng hadangan, na kung lumapit ang isang tao sa kanya, pwede ka lang aruwag.
Kasi ganyan po ang nangyayari sa administrasyon kahit ngayon. Kahit nandyan ka sa loob, hadangan pa yung mga tao mo dahil mayroong protocol. Pero ang kailangan natin dito, may puso na mapagmahal na puso. At mga Duterte lang po ang nakita namin. Hindi ito pinabalik at kami na lang kami, yan po talaga ang totoo. Kasi, ilang presidente na, noong panahon ni Marcos, ang bigas, mahal na. Sabi nila, mura. Hindi mahal ng bukas noon. Yun ang dahilan na noong panahon ni Marcos na kanima kapagal, pati ba Marcos na kapagal pa noon, ang labanan. Liberal Party at Nacionalista Party. Tatlo po yun, independente. So, Liberal Party, si Macapagal, National Party, si Marcos. Alam ba ninyo may awit doon ni Macapagal, nasabi pa nila, ang bukas kasi mahal na, doon pa mahal na talaga ang bigas. Panahon pa ni Marcos Macapagal. Kasi may awit doon na habang nagrarally sila, na Bisaya na pag-awit. Marami ba Bisaya dito? Marami? Okay. May awit doon, nabitin ko ang awit doon na nagpatunay na ang bigas talaga mahal na noon pa. Di Macapagal. Sabi ng awit, kanto na lang, mga 5 minutes lang po, labing matagal ako. Sabi ng awit, awitin ko ang awit ni Macapagal noon against Marcos. Sabi pa ng grupo ni Macapagal sa Mindanao, sa kanilang pag-rally, kasi butan nila po noon. Ang ilan ko kasi ngayon, 69 na po ako. Sabi pa, Mama, hilak papa, Papa, hilak mama, Macapagal, padapunta, Pilayes, kuban sila, Antonino, Manaha, Tuksika, Usyas, Lima, Puso, Rodrigo, ang tanan, Sinaduris, Makuban, Katipak, Manglapos, ang tanan. Mauti yung mga senador. Dahil patuloy ang awit, nagsabi, mahal ang bugas, barato ang kopras, Macapagal, padapunta, Pilayes, kuban sila. Maulay kata sa Bisaya. Totoo yun. Mahal ang bigas doon pa. Mas lalo ngayong mahal ang bigas dahil ang ating mga agrikultura pinabayaan. Alam ba ninyo kung bakit si Marcos kinuha niyong Secretary ng Agriculture? Presidente pa? Di ba katalataguhan yun? Ikaw, Presidente, magiging cabinet member ka? Anong ibig sabihin niya dahil cabinet member ka, mag-report ka sa sarili mo. Magsabi ka, o mga sekretary, mag-report kayo sa akin anong ditilapit ninyo sa inyong kabinete. Dahil sa kabinet siya, magsabi siya, Marcos, mag-report ka Marcos. Di ba tarantado yun? Umpisa pa lang tarantado ng ating presidente. Sa totoo lang. Yun na nakita namin sa ibang kasama ko. Chairman, anong pagtingin mo ngayon? Wala yan. Kinuha niya ang agrikultura, Secretary of Agriculture, dahil may ginto pa sila kinakatay, kinahanap na ginto nasa mga bundok doon. Dahil ang ginto, nasa bundok po yun. Yun ang totoo kung bakit kinuha niya yung Agriculture Secretary, Presidente pa. Ngayon, hindi na tayo magpaling lang. Kailangan natin, naling lang na ang yung party list, kawawa talaga sila. Binoto po naman namin sila 100% po. Pero at tayo magkagawa eh. Umasa po tayo sa 2058 kung walang pagka-aklas ngayon na si Bibi Sara, panindigan natin na itayong natin yung presidente para mabago